buntag sa tanan. Pwede na malinggod. Hallelujah. Praise the Lord. Tagay yung gamay nga panahon para matugot, paghatag sa inyo, pagpadasig sa tumuhi nga Diyos. And nalipay ko kay sa dihang nanay mo barug diri. And si Brad Ray, si Brad Joshua, even si Brad Dudong, dili na ang persona ato makita. Ato makita ang pulong likod nila. And that's kina nga tinuod nga magtuto. Why? Because we are matured enough. Tinuod gyud kang mature, dili mo tanawon physical ang tao, kundi ang pulong likod siyang pagkatao. E mo man nakapaligon na itong anuman, dili na tamo tanaw sa mga 15 mo barog diri, kung 15 mo kanya, ang gitanaw ang pulong na nasing kinabuhi. And the testimony sa itong kinabuhi is the very life of Christ nga makita sa itong matag kinabuhi. And mag-testimony ko dali, gamay lang gid kayo, yung kabalo ko, konsyong nga itong oras, gikan ko sa, kami gipang, abig mi o kalintura ako, si Kairos, kami tanan, and God truly napakita nga siya gyud mga ayo sa atong matag kinabuhi. And ayo katong Bernes and gahapon lang nito para mo ako sa kanan nabuto kong duha ka ligid and wala gyud ko kwartas in, but Lord, salamat ipubay gyud tanan sa Ginoo. And karon lang gabi buntaga nabuto to akong rim, nabuak akong rim. So nakita kay Diyos sa palengke alas 7, alas 6 to Diyos no. Nangita pa ko og kanang rim kay gusto gyud ko kay dili gyud pwede mo babag ang Satanas sa buluhaton sa tumuhi nga Diyos. Kaya dili gud pwede ang Satanas mo babag. Ano man, kaya na ay pulong ang ginadala ang basag usta ka nato. And isa ka kalipay na makita tamo sa inyong atubangan. Makita nga nako kamo nga nadasig diya sa tumuhi nga Diyos. And ako lang isgutan kadali kaning influence ba. Kung musulti kag influence, daghan tang makita ana. Sa matag usa, bis sa eskwelahan, sa pamilya, even sa atong opisina, sa matag asa, sa paggawas sa to diha, makita na tag influensya. And God reminds us always nga, atong impluensya, si Kristo lang yun. Wala na lain pa. And sometimes, people, ginatanaw, labi na Kristohanon ka, kung Kristohanon bagyod ka, dili na ginatanaw, unsa imong ginabitbit, o Biblia, o unsa imong ginasulti, but imong kinabuhi kung tinuod bagyod ka Kristohanon. Hindi sa ka mabatuod nga influence, ang influence na word, in biblical term, influence is powerful tools that shape lives and communities. Isa ka kanang kuan daw nga butang nga makamold sa imong kinabuhi ug sa communities. Yung sa communities environment nimo. And as a Christian, siguro tanaw na to mga anak, maayo man ato pagtudlo sa atong pamilya. Atong ginatudluan nga mao ni buhata, pero tingala ka ang influence nila pag-abot sa balay. Ngano lahi naman mausab man o say na sorry sa word o say makapamali ka sa atong anak. Because of influence sa gawas. And dili na ito masisi ang ginikanan. Why? Kung tinuod ka nga Christian, dili mo resulti nga, uy, pamalikas ka. Ikaw mismo, kabalo na ka nga, ang Diyos imong ginadala, pulang mo ginadala, tuluan mo ang tama, ang Ginoo mo. And influence, nasa sa gawas, may ka nga, Kristohanan na kay, kung tapos yung anak na pamalikas, no. Ang influence nasa gawas. And we need to guide our children. We need to guide our children. It's very important sa panahon karon nga naman, as Christians, ginatanaw ginatong lihok, ginatanaw itong insultihan, ginatanaw atong relationship. Ginatanaw ato ang love sa matag usa. And it's very very powerful tool yun ang influence because muna'y mag-mold sa tong muna'y mag-mold sa tuwa, muna'y mag-mold sa environment nato. And isa sa mga i-discuss na sa inyo karon is mga influence pinaagi sa words, sa sultihan. Influence through leadership, influence through relationship, influence through love, influence to faith. And dili na ako i-discuss na kung mas makaya lang sa oras, but I believe God is working today sa tumatag kinabuhi. Nagatuog yun ko nga ang Ginoo gyud ang mamulong karong kabuntagon. Dili ako inyo makita, but ang pulong sa Dios nga naginadala nako karong kabuntagon. Amen. Magsugod ta. And nana siya through influence word. As a Christian kita magsunan. Influence word wala katulong first pa ni. Influence the word. The word speak have the powerful to build or to tear down. Christ remind us to be mindful of our speech. Our words can influence other for better or for worse. Our language reflect kindness, truth, encouragement, so we can positively affect those around and reflect God's through our lives. So, ang muna ng influensya, ang atong atong sinultihan, and nagasulti na sa tulo ka verse akong gikuha nga bersikulo na. Proverbs 18:21, unsa yung gisulti?
Kamatayon ug kinabuhi mao'y anaa sa kahum sa dila. Ug kadtong mahigugman ini magakaon sa bunga ni ana. So unsa ka powerful no? Kamatayon or kinabuhi ang magagawa sa imong baba. So depende na karon sa imuha kung asa ka na mo karon gigawas. Ikaduha, Ephesians 4:29. King nahanan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba kundili kanang mga maayo lamang nga makapaglig-on angay higayon aron makahatag kinig kaayuhan ngadto sa magpatalingog. Walay mahilas nga mga sulti because we are Christians. We live Christ's life. We live Christ's attributes. Yung kinahanglan makita si Kristo sa tuwa. So we can influence them by words. And lastly, Proverbs 15:1. Ang tubag nga malumo makapahumay sa kapungot apan pulong nga mahait magapapukaw sa kasuko. Tinuod gyud na samtang magkuanta sa panahon nga kanang natay kaabot sa kasuko and pwede ta mukalma lang. And we can say kanang with humility pag response with heart nga because we are Christians. Ginadala nato dili atong pangalan kundi pangalan ni Ginoong Kristo atong ginadala. His true attributes atong ginadala. And kani katong ako na lang gipa-type kayo sa super madali ta. Influence through leadership. And kung influence through leadership sa panahon karon kung nay bitundog para na presidente, daw kay influensya ang presidente sa inyo. Maski pag kinsa inyo butang dia kung grabe influence ang presidente, even sa mga kanang sa eskwelahan kung kinsa presidente influence na siya, give influence. And in sa Bible ingon siya, influence through leadership. Christian leadership is about serving other and influencing them for God's kingdom of God. Whether you lead a large group or one person, leadership emphasizes humility, integrity, and guiding others with Christ-like love. And next, encourage believers to reflect on positive influence of godly leaders and follow their example. It highlights the impact that faithful leadership can be have on others as call as honors and learn from those who lead by example in faith in righteousness. Ikatulo, emphasis humility in leadership rather than seeking personal glory or recognition. Christian leaders are called to think of others and serve them selflessly. Unahon nila ang uban kaysa silang kaugalingon. That is the true leadership. Humility in leadership has profound influence. It draws people to respect and trust in the leader's motives and character. Muna tinuod, kung kita mismo we are influenced as a leader, dili lang sa matag-usa nga naadiribat as a pamilya sa matag lalaki nga pamilya silang kinabuhi, ikaw ang leader sa imong pamilya, ikaw ang influence sa imong mga anak. Ikaw ang influence sa tanan. Ngay, dapat makita na sa imo ha. Ikaw ang influence, ikaw mismo mo serve sa imong anak. Ikaw mo serve sa imong pamilya. And they gain respect. You gain respect also. Hallelujah. And next, influence through relationship. Muna ang gisulti, relationship. Kita mismo, magpamilya, kita asawa, anak, akong asawa, si Brother Dudong, yung asawa, kana makita nimo nga, sweet kay sila, no? And sa tao nga, sige sila kuyog ba? Dudong, kabaluan eh. Sige sila kuyog, dili mo biya si Indes niya. And makita sa uban because naghatag sa influensya. And influence relationship. A relationship are the key avenue for influence whatever, whether it with pamilya, friends, co-workers, the way interact with other has significant impact of their life. Christ called us to cultivate and compassion so that through our influence, others may see the heart of God. Makita gyud si Kristo sa inyong kinabuhi. Kung naamoy relationship sa inyong pamilya, sa inyong kuan. And next slide, please po. As a Christian, our influence should be characterized by grace. As we forgive others just as God has forgiven us, by showing forgiveness, we create an atmosphere of healing, restoration, allowing God's love to shine through us and influence those around us. Di ba? Kung makita nila nga, lamig kayo sila ilang pamilya, no? Maski pag-iana ilang kahimtang, but nana sila kanunay, intak sila, magsimba sila, and dako na kay impact na sa uban makita nimo. Makita sa ubang tao nga,
they're truly serving God. Next slide, wala na. Kani, nga verse. Romans 10, sa relationship ni, be kindly affection to one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Muna siya sa Romans 10. And sa Paul laging gan, encourage believers to love one another sincerely and to honor each other. In our relationship, honoring other means putting their needs before our own, showing respect and valuing them, kinds of influence, fosters depth, meaningful correction, and reflect love of Christ and practical everyday ways. And glory. And last ako, influence through action. And dili na makita nga, di ba nagsulti ta nga, dili lang makabaluta sa mensahe, nasa to mensahe, but we need to walk that message. Atong kailangan lakton ang mensahe. And nagaingon sa Korintia, ingon pa sa influence to action. Action often speak louder than words. What we do, how we behave in daily life can influence other even more than we say. Bible teach us to reflect Christ in all we do, serving as light and example of the word. Kita mo'y kahayag, so makita mismo sa atong kinabuhi kung kinsa si Kristo habang nagalakaw kita ning mangitngit nga atong panahon. And that's the very life ni Christ. And sa James 1:22 nagingon siya, but ye, doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. Dapat dili lang ka maminaw sa mga pulong, but doers, ginalakaw na nimo ang pulong sa tumboy nga Dios. 1 Peter 2:12, pag kinabuhi kamo nga malindong, taliwala sa mga hintil, aron bisan pa mag-iingon sila nga kamo mga mamumuhat og daot. Tungod sa ilang pagkakakita sa inyong maayong binuhatan, sila magahimaya sa Dios unya sa adlaw pagudya. Hallelujah. And 1 John 3:18, mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong sulti, kundili pinaagi sa buhat o sa tinuray gayud. Hallelujah. So dili lang sa atong sinultihan o dili sa atuang daw-dawi tamukan, but sa atuang binuhatan makita gud si Kristo sa matag adlaw. Mo na ginapakita niya yung influence. And maglas ko sa quotation ni Prophet Branham, duha ka quotation ako lang ni share sa inyo ha. And so I'm so blessed ba nga sa dihay Kristohanon ta, may tag Kristohanon ko, dili na tan-awon kung unsa imong ginadala, balikon ko dala nimo ang Biblia, but ang ginatan-aw na gud sa mga makakita sa tuwa ang imong kinabuhi. And isa gud ka pinakadako nga kanabang nga pag-encourage sa tuwa ba, habang naalang dili lang pwede nga sa simbahan makita si Kristo, dili lang pagawas nato makita si Kristo, but sa matag adlaw kailangan makita si Kristo. Why? Kita gud ang impluwensya sa mga tao. Kita ang Biblia ang ginatanaw, kundi ang imong kinabuhi atong matag kinabuhi kung kita ba gyud natinalagad sa tumboy nga Dios. Kung tinuod ba nga Dios atong ginasimba, kung tinuod ba gyud ang Dios nagbag-o sa atong kinabuhi. And ko sa iyang nga influence kani pito na ka wali ni Prophet Branham nga influence. Ang isa influence to other. So 1963, 1962 muna sa kasaran, 7 lang siya influences ang uban. So dili ko nakuha 1963 influence. I believe it was Paul said, 1963 0803 influence. I believe it was Paul said, we are written epistles of God, read of all men. You are in the street, and when you are at work, and whenever you are somebody is watching you. Nagatanaw si mo. And especially after you have said and made you confess that you are a Christian. Nakuha na po. 1963 0803 influence. And especially after you have said, sa dihang musulti na daw ka nga, mo-confess ka nga, Kristohanon ka, they'll watch you much closer then and gives an influence to the people that's around about you. Na, closer and give influence to people around you. And we should watch what we do. Ato nang tanawon sa atong ginabuhat. Because if we produce
wrong influence, then we bring reproach. Kung saan reproach, disappointment or shame. Not so much ourselves, dili daw sa atong kaugalingon, but upon the claim to be Christians. So ginadala na to ang pangalan ni Kristo. Dili lang sa atong kaugalingon, but si Kristo. We bring it upon Christ. And no one. If we think you would never want to be reproached upon Christ, but wrong act, the wrong time, will certainly cause wrong reaction towards the person that watching you. And every day, everybody is watched when you possess to be Christians. Kung may kakristuhanon ko, daghan gyud mo tan-aw sa imo ha. And dili nimo na kailangan i-prove the way ka musulti. Prove it by your works. Your deeds. Sa imong pamuhat. Kung ang pulong na gyud na ba kanimo. And quotation nga last. Influence gapon ni. Influence 1963 1130b. The Bible said we are the written epistles read on all men. That is your life. Read so loud to the public until your testimony, if it is contrary to your life, is without any effect, is what you are inside of you. That people read, not so much what you say, glory, but what you are see. You can pin something and somebody say, this is that, and so forth. But your life, sige daw. But your life being different from what they say, your testimony of your life is louder than the testimony that someone could say something about you. Yeah. So just keep on mind that we're bringing influence every day. And the life that you live proves that on the inside of you, you cannot change that. It reflects every person, reflects outside what he is inside. Glory. So napakita na nga, unsa ang nasa sulod si mo, mugawas gyud kung kinsa ka. And kung nagapaminaw ka sa mensahe, nagapaminaw ka sa pulong, abli na ang libro, then reflect the very life of Christ. Kaya kung wala si Kristo, then asa man ta karon. Kung wala si Kristo, siguro wala ta diri. But through Christ, grasya lang sa Ginoo, ngano na kinabuhi nato ni ang pulong sa tumbuhi nga Dios. And dili nato ni inga kanang ingon nga Kristohanon ko, dili nato nga musulti ta Kristohanon ko, maayo niya mong kuan, prove it through your works. Kailangan ipakita nimo nga maayo nga ang tinuod na Kristohanon mugawas gyud sa imong kinabuhi. And I believe kani ang gikuan sa ko sa Ginoo because isa po ni sa ako ang ginaampo nga makita gyud si Kristo sa kanunay sa akong matag kinabuhi. Even sa akong panulti, even sa the way ko mo behave, the way ko mo treat sa akong pamilya, the way sa akong mga anak, makita gyud si Kristo. And isa challenge sa matag usa kanato. Kita mismo mga ginikanan as a big pinakadako nga impluwensya sa atong mga anak. And nagtugyod ko nga ang Dios magapanalangin siyang pulong and katulang, and salamat kayo sa inyong tanan. And I believe we are the living epistle, nagalakaw, and we are katagyod ang influensya sa matag-usa. And matag-usa ka na to, mahimong influensya sa matag-usa sa kinabuhi. Amen. Dalagan ang Diyos sa itong wala katapusan, ako ibalik ang dungog kimaya sa tumuhi ng Diyos. Amen.